Isang client natin ang galing pa ng Iloilo, lumuwas siya para magtrabaho at the same time dumiretso na rin dito sa barbershop natin para makapagpagupit. Ang gagawin natin sa kanya ay mid-fade, clean mid-fade, maayos, maganda at siguradong magugustuhan niya yung gupit na gagawin natin para sa kanya. Gumamit tayo ng trimmer, gawa tayo ng guideline, tanggalin natin yung mga sobrang buhok sa parting ilalim nito. Baka bagay din sa inyo yung ganitong gupit kaya huwag kayong bibitaw sa panonood. Panoorin nyo hanggang dulo. Lalo na sa mga baguhan na barbero, makakakuha kayo ng mga idea kung paano ba gumupit ng ganitong klaseng gupit. 1.5 na clipper guard. Pagkatapos nating lagyan ng pinakang baseline. Yung paghagod, C-motion kontrolin natin para magkameron pa rin ng forma sa parting itaas nito. Magkakameron pa rin siya ng curve or proper transition. Sa mga barbero dyan na mga nag-uumpisa pa lang, importante yung paggamit ng clipper guard para sakto yung gupit na ating gagawin. Zero open, gawa tayo ng second guideline. Ayan. Ang gupit na ito ay pwede kung ganitong klase ang iyong buhok. Mid-fade, naka-side part at malinis tingnan. Sigurado magugustuhan mo kapag nagpagupit ka ng ganito dahil pwedeng-pwede ito kapag ikaw ay pumapasok sa opisina. Oy, 0.5 na clipper guard muna, naka-half yung adjuster Next natin dito sa may second guideline. Pwede yung ganitong gupit kung ikaw ay pumupunta sa eskwelahan, sa trabaho mo, or kahit saan man may mga event. Sigurado disenteng tingnan kapag malinis ang iyong gupit. Kapag marami ng mga lubak o lubog yung anit or flat yung likod, mababa lang ang ipagupit ninyo kapag fade cut. Low fade pwede, yan, para may forma pa rin. Zero close para mabura yung first guideline na ginawa ko kanina, yung pinakang baseline niya. Sa ganyang procedure na ginawa ko, makakagupit ka na ng maayos. Basta yung ating clipper matalas, magandang gamitin, manipis yung talim, ay okay yan. At makakatanggal yan ng guideline, ambay magiging sulit yung fade haircut na gagawin mo. Sa bawat paggugupit natin, ang importante haba ng pasensya, linaw ng mata para laging maayos yung gupit na ating ginagawa. Overcomb muna tayo, tanggalin natin yung kumanto dito. Yan. Sabi nga, wag mo lagyan ng kanto kasi pag nilagay mo ng kanto, baka lagyan ng poste. Pag nilagay mo ng kanto, baka lagyan ng lamisa tapos dadami yung tambay. Kaya dapat ay walang kanto para walang tambay. O di ba? Ngayon, texture natin yung taas. Sa pag-texture natin sa taas, nababawasan yung bigat ng dulo at nababawasan din yung kunting haba niya sa pagganitong pamamaraan ng klase ng ating ginagawang pagbabawas dito. Lagyan natin ang pa-carve na lines dito sa may malapit sa kanyang kilay para maporma yung noo. Hindi na natin naahitan dahil hindi naman inire-request ng ating client na ahitan ito. Dito na lang sa gilid. Ayun. Nakaporma na yung kanyang buhok. Ilagyan natin ng konting hair product yan para astig. Diba? Ganda ng ngiti ng ating client. From Iloilo. Pumunta ng Laguna, dumaan sa barbershop ko. Kaya maraming salamat sa pagbisita. Maraming salamat din sa mga nanood ng ating video hanggang dulo. O baka trip mo yung ganitong gupit. Maayos, malinis. Pwede na natin tawagin ito na mid-fade with side part.